Magandang umaga, bayan. Ito po si Kabayan Mark, straight from the field. Narito po ang mga mainit na balita mula sa Luzon. Pakinggan natin sina Kabayan Glenn at Rosita. Kabayan? Magandang araw, Kabayan Mark. Narito kami ngayon sa Central Luzon. Magandang panahon dito. Mainit. Base sa nakalap naming impormasyon, karamihan na ginagamit dito sa pagtuturo ay yung collaborative approach. Sir Glenn, ano ba yung ibig sabihin ng collaborative approach? Okay, maraming salamat po. Maraming salamat po. So ngayon ipapaliwanag natin kung bakit collaborative approach ang mga ginamit ng mga teachers dito po sa Madalas National High School. This is because they are using this collaborative as one of the medium when it comes to the socialization and group sharing of the students. Aside from that, hindi lang po collaborative ang Mga Rosita, so sa Luzon, madalas na ginagamit or 80% ang ginagamit na learning approach ay collaborative approach na kung saan ito ay socialization and group sharing. Okay, pakinggan naman natin yung balita mula sa Visayas. Okay, magandang umaga, Kabayang Mark. So ngayon nakikita nyo naman na maulan dito ngayon sa Visayas. Medyo mahangin nga po. So kanina nga po, buti na lang naabutan namin kasi nagsuspindi na po pala yung mayor dito na walang pasok po dito, Kabayang Mark. Pero bago mamuwian, meron kami Kabayang Mark na na-interview na mga ilang guro na na-stranded doon sa may terminal. So tinanong namin sila kung ano ba yung kadalasang learning approach na ginagamit doon sa kanila. So sabi nila, since yung panahon doon is laging binabagyo, kaya ang ginagawa ng mga guro ay problem solving. Para maiwasan lang nila yung konting kumbaga talk doon sa unahan. So after ng konting lesson, nagbibigay sila ng mga situational problems na kung saan yung kata ay sinosolve nila yun na step by step, then nagpe-present sila pagtapos. Kabayan Che, meron ka bang base sa mga nakalap din namin na balita at mga interview namin dito, ay napag-alaman namin na ang mga estudyante pala dito sa Visayas ay medyo nahihirapan sa pagbasa. At natural, pag nahihirapan magbasa, mahihirapan din silang umunawa sa mga problems na binibigay sa kanila sa mathematics. Buti na lang, meron nga yung inilunsad na bagong programa, ang DepEd, yung Cut-Up Friday, dear program natin. So, medyo natulong yung mga bata na makakaasaw. Yung they are happy. Yun lang ako. Maraming salamat. Cheryl, mula sa Visayas. Natin ang may sa Mindanao. Dito kami. Nasaan dito? Kabayan Mark, madalas dito nagpupungan sa Silipan mo yung mga maestro dito kasi may nagandang sa observation and experimentation, tapos stating hypothesis na conclusion, meron daw 60%. Huwag na nagpasabi na ako. Wala ka lang sa pera. Ako dito ka.